Welcome sa aking kusina. Ang i-share ko ngayon ay ang fish soup dito sa Hong Kong. So, ang mga ingredients natin ito, kamatis, luya, sibuyas, patatas, at saka tong pulang isda. So, binili ko po to sa market kanina. Ayan, pinalinisan ko na rin doon. So, huhugasan po natin at ipiprito. Hugasan natin yung nabili natin isda. Tanggalin natin yung blood. Nakikita po natin dito may mga blood po dito. Yan. Ito po yung tatanggalin natin. Yan oh. So pinalinisan ko na to sa market kanina. Yan. May mga blood kasi siya. Yan, tanggalin po natin yan mabuti. So, eto na po yung nalinisan natin. So, lalagyan po natin ng asin. Para may lasa naman yung soup natin. Then, tak-tak natin to para pampatanggal na rin po ito ng tubig. Para maging dry yung ating isda bago iprito. So, next step natin ay huhugasan natin yung ating kamatis. I-prepare na po natin lahat tong ating mga ingredients bago tayo magluto. Yan, gagamit ako ng 5. So, 5 kamatis po yung gagamitin natin. Tapos, maghugas tayo ng maraming luya. Hugasan natin mabuti yung luya natin at pipit-pitin po natin to. Isasama natin pag magprito tayo ng isda. Hindi na natin tatanggalin yung kanyang balat. Yan, ready na yung ating luya. So, isunod naman natin yung patatas. Balatan natin to at hiwain ng cubes. So, ang next step po natin ay maghiwa na tayo ng ating mga hinugasan bago tayo magluto. Ito po yung ating luya. Tapos yung sibuyas natin. Hinuhugasan ko po yung sibuyas para maalis yung dagtaan niya kasi luluha po tayo pag hindi natin siya hugasan. So, iluluto po natin una itong sibuyas at saka yung luya kasama nung ating isda. So, ganito po kalalaki yung paghiwa ko sa patatas. Kasi kakainin namin yung patatas. So, ganyan po siya. Cubes. Hiwain natin ng cubes. Ganito lang po siya kaliliit. Yan. So, ready na rin yung ating patatas. So, gagamit po ako ng 5. Eto, hatiin lang natin ng ganito. 4 pieces yung isang kamatis. Yung mga gustong mag Hong Kong, makakatulong po yung mga upload ko, yung mga cooking tips ko dito sa aking YouTube channel. Pasyalan nyo lang po yung aking mga upload. Kung gusto nyong mag-search, lagyan nyo ng Lynn Diego Vlogs para lalabas po yung aking mga in-upload. Ito na po yung ating kamatis. Yan, transfer natin dito. So, ready na po lahat yung ingredients natin. Magpriprito na tayo ng ating isda.
Ito na po lahat yung ating na-prepare. So, gagamit po tayo ng kawali. Dito tayo magpiprito. So, i-on po natin tong kawali ni Amo. Electric stove po yung gagamitin natin. So, habang nagpiprito po tayo, magpakulo na po tayo ng tubig para madali lang po siyang kumulo mamaya pag naluto na yung ating isda. So, yan, mainit na po yung ating kawali. Maglalagay po tayo ng konting mantika kasi ipiprito natin yung ating isda. Prito natin yung ating isda. Kailangan maging golden brown. So, pag brown na siya, tanggalin nyo muna kasi meron pa tayong ipipritong iba. So, habang nagpiprito tayo, lalagay na natin yung ating mga ginger. Ayan. Lagay natin lahat. So, yan, malapit na rin kumulo yung ating tubig sa takore. So, ready na po lahat yung ating prinitong isda. Ibalik na natin yung nauna nating prinito. At lagyan na natin siya ng tubig, yung pinakulo natin sa takore. Yan. Pakukuloan natin to ng 1 oras. So, ganyan lang po yan. Tapos, ilalagay na rin po natin yung ating sibuyas. Tapos, takpan natin. So, hintayin po natin maging kulay white yung kanyang sabaw. At saka, aalisin po natin yung tinik ng isda. Mas maganda po kung naigisa rin natin pati yung ating sibuyas. Pero hindi ko na siya naigisa. So, see you later. So, itong dalawang ito, last po natin ilalagay pag natanggal na po natin yung kanyang tinik. Yung sabaw na lang po ang kukunin natin. Tapos, ilalagay natin sa malaking kaldero. Doon po natin ilalagay tong dalawang ingredients na to kasi kakainin po natin pag kumain tayo ng dinner. Silip-silipin po natin, baka bumulwak po kayo yung kanyang tubig. So, yan na, kumukulong-kumukulo na siya. After po ng kalahating oras, yan na po yung sabaw niya. Tignan nyo naman, kulay puti na siya. So, malapit na po nating tanggalin yung kanyang tinik. So, i-prepare na po natin yung paglulutuan natin dahil dito natin i-finish cooking yung ating fish soup. Ayan, sasalain ko po yung kanyang tinik pag naluto na at ilalagay natin yung kamatis at saka yung patatas. So, ayan po. So, after 1 hour po, ganito po yung magiging itsura niya. Ayan o, durog na yung kanyang isda. So, pwede na po natin itong salain. Tanggalin na natin dito sa may
separate natin yung sabaw at saka yung kanyang tinik. So, sasalain po natin dito. So, yan po. Yung sabaw lang po ay kukunin natin. So, ganito po yung magiging itsura ng ating fish soup. Kasi yung sabaw lang ang kinuha natin. Alisin natin yung kanyang tinik. So, tanggalin po natin yung kanyang tinik. Yan. So, eto na po yung ating nakuhang sabaw. Dito po natin iluluto yung ating patatas at saka kamatis. So, isasalang po natin yung ating nakuhang sabaw at dyan natin ilalagay yung ating kamatis at saka yung patatas. And then, i-boil lang natin ng mga 15 minutes. Ready na po siyang inumin at kainin. So, tignan natin kung kumukulo na. So, yan. Kumukulo na yung ating sabaw. So, lalagay na po natin yung ating patatas. Ito. Dahan-dahan lang para hindi tumalsik. So, takpan po muna natin. So, after po niya kumulo ulit, lalagay na natin yung ating kamatis. Yan, lagay natin lahat. So, ganyan lang po yung pagluluto ng fish soup dito sa Hong Kong. Sana po ay nasundan nyo yung ating recipe. Dahil pakukuluan lang natin to ng 50 minutes. And then, ready to drink na po yung ating fish soup. Thank you for watching po sa inyong lahat. At please subscribe Lynn Jago Vlogs para update po kayo sa marami ko pang i-upload na mga video ng cooking tips dito sa Hong Kong. So, ready na po yung ating sabaw. O, di ba? Sarap. Yan. Delicious. So, eto na po yung naluto nating fish soup sa Hong Kong. Thank you so much. Bye!